Alright, in-establish lang natin ang ating communication line with Dr. Carol Marquis. Mga kapuso, Ito yung medyo figure nila, Joel, 56% ng mga estudyante, 56% na mga nagtapos ng mga degree nagtatapos. programs, hindi ba? 33,000 yan ang bilang, ang katumbas na bilang. Hindi sila napupunta sa workforce ng medical field natin. Saan sila, anong trabaho nakukuha nila? Yun ang kailangan nating alamin base doon sa kanila naging pag-aaral. Saan sila napupunta at bakit hindi sila napupunta dun sa na-absorb kanilang ng industriya ng sektor na ito, hindi ba? Alright, okay na siya? Sige, habang inaantabayanan po natin si Dr. Carol, okay na. Nasa linya na po natin si Dr. Carol Marquis, Executive Director, 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Dr. Yi, magandang umaga. Si Joel Suweng. Magandang umaga po. Dr. Yi? Hi, sir. Good morning po. Sir? Hello? Hi, good morning, Ay. Sir Joel, Ma'am Opo. Weng. Kamusta po umaga kayo? Magandang umaga po. Thank Salamat you. po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Hindi na lang pala dahil gusto ng ating mga healthcare workers na mag-abroad, kundi talagang yung quality ho ng napoproduce po nating mga healthcare workers ay hindi ho ganun kaganda. Hindi ho ganun Ang kalidad. ang kalidad ay maayos. No? So, meron tayong kakulangan ngayon. Tama Opo. ba yan, Doktor? Yes, so linawin ko lang po, no, kasi nakikita po natin base sa datos sa pinag-aralan ng EDCOM, marami naman pong nagsisimula at nag-a-apply na maging healthcare worker. Kabilang na po dito ang doktor, dentista, pharmacist, tsaka occupational therapist, iba't iba pa po. Pero ang nakikita po natin, 56% sa kanila ang hindi nakakaabot kasi pagdating po sa college, nagda-drop out or pag nag-licensure, hindi po sila pumapasa. Pero linawin po natin, no, kahit na may ganun po tayong challenge pagdating sa pagpasa, marami pa rin po talagang regions ang wala rin kahit isang program sa pharmacy, sa dentistry na nag-o-offer. So kulang pa rin po talaga yung pinoproduce natin para sa kakailangan para sa kailangan ng ating bansa. Nakakalukot naman yung doktor. Kulang ka na dahil sa kakulangan ng mga programa para sa iba't ibang field. Yes. Marami pong regions na walang dentistry programs, Oo. marami pong regions walang pharmacy programs. Ngayon lang po natin nakita yan nung inisa-isa natin. Saan bang regions kulang ng dentista at parmasyotika at doktor? Yun pala, kaya kulang, unang-una, hindi lahat pumapasa. Yung sa iba, ni isa walang nag-graduate. So, kailangan po talagang tugunan ito sa pamamagitan ng pagtutulungan ng TESDA at CHED at ng DOH. Ano po? Kasi kung unang-una, walang supply, talagang kinikreate kasi wala tayong educational institutions na nag-offer ng programa, talagang kulang at kulang po. Kasi alam naman natin, marami rin umaalis para mag-abroad. Yung 290,000 na kakulangan natin sa ngayon, Doctor, yung matuturi na po ba yun ng crisis level sa ngayon? Considering po yung pangangailangan ng mga Pilipino sa healthcare. Opo, yan yung ano natin, no, yung sinasabi po natin, kailangan niyang tugunan ng agaran kasi po, di ba meron tayong Universal Healthcare Law. Pero yung Universal Healthcare Law, bagamat sinasabi niyang it should improve access to healthcare for all Filipinos at kahit na may PhilHealth coverage, kung wala naman palang professional na accredited sa bawat lugar ng Pilipinas, hindi rin siya magiging katotohanan po para sa atin. Ano? So ang sinasabi po natin, kailangan tugunan ito ng agad kasi hindi lang pala education yung issue natin, pati dahil sa kakulangan natin ng education programs, pati health na apektuhan. Saang rehiyon ang pinakamalala ang problemang ito, Dr. Yi? Marami po sa Mindanao. So, talagang Region 12, BARM, Mimaropa, laging may kulang, Eastern Visayas. So, mas marami po sa areas na yun talagang laging lumalabas sa datos natin. Yung mga gusto mag-doktor doon, yung mga gusto mag-nurse doon, sa sila pumupunta? Lumuluwas sa Maynila para dito mag-aral? Opo, either lumuluwas sa Maynila, lumuluwas sa Cebu, lumuluwas sa Davao, pero dun sa mga mismong rehiyon nila, talagang wala. Mahirap po yun kasi ang mga rehiyon natin malalayo naman sa isa't isa. At sa loob ng isang region, napakaraming provinces. So, ang tanong po natin, paano yung mga ospital doon? Paano yung mga clinics? Paano yung mga mamamayan po natin, kababayan natin na nasa mga regions na yun? In fact, base po sa data ng DOH pa lang po ito, hindi pa kasama ang mga unfilled positions sa mga LGUs o yung mga kulang sa mga private hospitals. Sa DOH pa lamang po, ang unfilled positions po nila is 3,314. Karamihan po dito nurses, pero marami din dito occupational therapist, midwives, pharmacist, dentist, physical therapist. So,
marami po talaga napakalawak ng kakulangan at may available na mga trabaho. Kakulangan dahil hindi sila pumapasa. Tama ho ba? O kakulangan dahil ayaw Walang nilang programa. kagatin. Ayaw nilang Parehas kagatin po. yung... Yung Okay. ibang lugar, walang programa. Yung ibang lugar, kahit may nag-a-apply, hindi din pumapasa. Matagal na bang problema, Dr. Yi, yung kawalan ng programa sa mga sektor dito sa medical field? Kasi dati ang palagi nating nauungkat lang yung problema doon sa migration. Yung Opo, inaalisan tayo, yung brain drain ba? Dahil mas Opo, malaki opo. pang opportunity financially sa abroad. Opo, pakiramdam po natin, this has been an ongoing problem na ngayon lang natin talagang naiunawaan kasi ngayon lang natin na-access yung data at napagtugma-tugma at the regional level kung ano yung pangangailangan versus ano yung nangyayari sa katotohanan. Medyo malawak-lawak po yung kailangan na programang ipatupad, ilatag ng gobyerno dito. Nasimula na Opo. ba at the very least yung paglalatag ng Opo. mga programa na ito, Dr. Yi? Tsaka one of the things we're saying po kasi is it takes at least 4 years to finish Oy. the course, no? Oo. So bago ka makapagtapos ng isang kurso na to, 4 na taon ang gugugulin mo. So kahit Correct. umakto po tayo ngayon, bago makagraduate yan, bago makapasa, bago talagang makatutok sa paglilingkod sa kanilang mga lugar, matagal po yung hihintayin natin. So mahalaga po na kumilos tayo agad. Tapos po ang sinasabi nga po natin, yung mga programa na pwede namang 2 years or mga, di ba po, pwede palang dental assistant, pwede palang pharmacy assistant muna kasi hindi naman lahat kailangan licensed agad. Pwede pong pagtulungan na ng TESDA at ng CHED para si TESDA gumagawa na siya ng shorter degree programs or shorter courses na pwede nang kunin ng mga mamamayan po natin, ng mga interesadong na mga high school graduates. Tapos, pwede naman tong i-credit to college later on. So, dapat iba't iba na yung approaches natin kasi kung hihintayin natin mag-college lahat ito, bago po natin mapunan, talagang aabutin tayo ng ilang dekada rin. Mas malala yung sitwasyon, Joel, doon sa Mindanao, Eastern Yes Visayas po. area kasi Based on our data po, ang talagang pinakakulang obviously sa BARM. sa BARM. Tapos kasama din po dyan ang Socsargen. So ang Region 12 po, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, dyan po, Caraga. Paano- Nandun din po sa Butuan, sa Surigao. Naku, Doon po malalalim yung ating kakulangan pagdating sa healthcare workers. Baka naman wala ho silang motivation para kumuha ng ganitong klase ng Kurso. Kaya Hindi po kumbaga, eh. Hindi po eh. Kasi hindi ba alam ganon? po natin medyo marami. Dalawang bagay, no? Unang-una, ang kagustuhan po ng maraming pamilyang Pilipino magka-graduate na professionals. Ikalawa, alam natin na ang maraming kabataan po natin talagang nakatingin sa opportunities abroad. So ito talaga, in demand po ito. Ang challenge po talaga natin, unang-una, kulang ng providers at karamihan po ng providers, private colleges and universities na minsan po mataas talaga ang tuition. Ngayon, ang sagot po natin dyan, either dapat palawakin yung mga scholarships na available at ikalawa, siguruhin natin na meron talagang available programs sa iba't ibang probinsya ng bansa. Yun ang isa kong gustong ipunto, Joel. Kung halimbawa, sabi niyo nga 4 years ang kurso nito, Dr. Yi, hindi ba? Opo. Pero para doon sa mga lugar na wala pang programa at magsisimula pa lamang, ay dedikada abutin mo bago ka magkaroon Yes ng po. magsisilbi Yes doon po. sa medical field Yes nila. po. Tsaka malaking deterrent po kasi sa ating mga kabataan na kunyari ikaw, taga Surigao, pero kailangan mong Yes. lumipat ng Davao. Kasi yung gastos mo, hindi lang yung tuition na kadalasan ay mahal kasi healthcare po ito. May mga laboratories, may internship, may required learning experience. Meron pa siyang dormitory. Meron pa Oo. siyang allowances, no? So, medyo malaking gastos po ito. Kaya sa atin po, ito ay isang investment na kailangan natin gawin both for education but also for the healthcare of our people. Oo nga naman, Sino Jo. dapat manguna dito, Weng? Ano ba, gobyerno? Dapat magtayo tayo ng mga medical schools. Opo. So, Sa meron iba't po ibang, tayong batas rehiyon. na pinangunahan ng ibang mga senador at legislators po natin, yung Doktor para sa Bayan. Nakikita po natin, kaya pa itong palalimin or paigtingin pa na tumutok sa mga rehiyon na wala pang talagang providers. So, isa po yun. Susunod, kailangan po yata natin na sa scholarships po natin, magkaroon tayo ng tutok sa mga other healthcare professionals na nakikita natin kulang talaga. Katulad po ng pharmacy, dentistry, nutritionist, therapists, midwives, and yun po yung ginagawa ngayon ng CHED kasi sa pagtutulungan po natin sa TESDA at CHED sa bagong Pilipinas Merit Scholarship Program na kalulunsad po lamang last year at magsisimula ngayong June, isa na sa mga priority nila ang healthcare talaga. Tapos po sa pamamagitan naman ng DepEd, si Secretary Angara ang kanyang commitment, sisimulan na nilang isama ito sa senior high school. Meaning to say, pag senior high school ka, hindi lamang po mga welding yung pwede mong makuha or siguro bread and pastry or food and beverage,
pwede na rin pati nutrition services, healthcare services, barangay healthcare workers, NC2, NC3. Yun po yung kanilang sisimulan na. Para sa ngayon, high school pa lang, pwede mo nang simulan yung course, tapos makikredit hanggang kolehiyo. Yung sa TESDA, pang 2 years, pwede na bang ilarga agad yun pag halimbawa nakapagtapos sila doon sa ganong klase ng kurso, Dr. Yi? Tinanong ko po ito kasi ibang sabi nga nila, ibang klase pag medical field ang pinag-uusapan, buhay at kalusugan po kasi ang nakasalalay. Opo. Sa ibang mga larangan at industriya, pwede po siya. Kasi po, kunyari po, pumunta po kayo ng isang pharmacy, hindi naman lahat po ng tumutulong sa inyo doon ay pharmacist, actually. Oo. Karamihan po doon, pharmacy assistants, tapos may isa silang registered pharmacist. Basta may nagsusupervise. Parang sa registered and at karagdagang saka tulong na nursing po aid. siya na mahalaga na rin po. At mas maganda na kaysa talagang wala. Kaya Okay. lang ang tingin ko rito, Weng, isa sa mga problema rito, maliit ang sahod eh. Pagka gumraduate ka ng nursing, punta ka sa Kalaban mo private, pa rin yung abroad. medyo magandang bayaran sa pampubliko, pero Weng, Yes. compared Totoo sa po yan. Totoo po compared yan. sa Totoo po opportunity yan. abroad, So hindi di ba? lang dapat natin isipin kung paano sila magga-graduate or magkatrabaho, pero paano natin sila may enganyong manatili sa bansa natin. Kailangan po nating tingnan talaga yung sahod kasi nakita po natin yan na we cannot just look at completion but also retention because otherwise we will keep losing them to other countries kasi mataas talaga yung sweldo sa ibang bansa. So kailangan pag-isipan at planuhin na po ng DBM at ng DOH kung paano natin talaga bibigyan sila ng mga incentives para ma-encourage po na magstay sila sa atin para talagang matugunan natin yung pangangailangan ng bansa. Oh, kasi mayroong sinasabi yung pagmamahal sa bansa, magsiservisyo sa kababayan mo, pero pag kumalam na ang sikmura ng pamilya, Exactly. Pamilya muna. Opo, totoo po yan. yan. Totoo po Totoo yan. yan. So, unang hakbang po yung pagkikreate ng mga programs at may scholarships para Yes. hindi na sariling gastos at talagang sakripisyo ng kanilang mga pamilya. Pero susunod na hakbang dyan, matapos po nilang makagraduate is paano natin sisiguruhin na magsistay po sila. So hindi rin maganda yung dating panukala, Joel, na scholar ka, medical student ka, scholar ka ng gobyerno. Pero bago ka magtrabaho sa labas, magtrabaho ka muna at least 2 to 3 years sa Pilipinas. Opo. Kasi yung retention naman ang issue doon. Opo, nangyayari po yun at polisiya po yun ng gobyerno eh. Oo. Pero kung sabihin natin na every 3 years or every 5 years Oo. talagang aalis sila, kailangan tuloy-tuloy din tayo sa pagtitrain ng marami para talagang hindi tayo nauubusan. So, yun po yung kailangan talaga pang planuhin ng DOH. Nakakalungkot. Ang halaga pa naman ng industriya ng sektor na ito, Dr. Yi, para dito tayo magkulan ng ganito. Opo. Talagang mahalaga to kasi ang sinasabi nga natin sa ating pag-aaral, sa final report po ng EDCOM, tayo po ay nangangalahati sa recommendation ng World Health Organization sa bilang ng healthcare workers sa bansa. Ang sa kanila pong recommendation is 44 per 10,000 people. Tayo po nasa 21. Oh. Okay, sige, medyo mahabang Weng, lalakbayin natin para Opo. magkaroon tayo ng tunay Totoo na yan. solusyon po rito. Pero syempre, kailan pa natin sisimulan kundi Totoo ngayon? yan. Di ba? Yes, Ngayon na exactly. dapat, Tsaka opo. ngayong June, dahil po nagtutulungan nga po ang DepEd TESDA at tumutugon dito, magsisimula na. Marami na tayong scholarships na nakalaan para sa mga programang ito. At sa senior high school, sa TechVox, sinisimula na rin po siyang ipasok. So, kaya naman natin, kailangan lang talaga nag-uusap lagi at nagko-coordinate across government agencies. Doon na sa senior high school, kung isasama mo yan, kasi sa ngayon problematic ang 'di ba, ang K-12 natin na Wala naman hindi wala naman nalikhang parang hindi naman employable. Exactly. Yun nga, sabi nila. nila kasi kulang ng employability. Oo, so Kung kung- sa DOH pala mismo, meron ng Exactly, plantilla positions, pwede na nating tugunan yun po, di ba? Na yung i-make sure natin na available na track sa senior high school, yung talagang meron ng posisyon na pwede na nalang Oo. applyan Pero yung pagdating sa kalidad kanilang mga naman ng barangay or sa graduates kanilang doon. mga bayan. Yung kalidad naman po ng graduates doon, Dr. Yi, sa senior high school para doon sa Opo. ganitong klase ng trabaho. Opo, ongoing diba? yung, di ba, yung Strengthen Senior High School program na pagpapilot ng DepEd na dapat fully implemented na po sila by June. Tapos ang maganda po dito, ang mga ganitong programa, may national certification. Ayan. So ang TESDA po, mayroon certification and assessment program na talagang sinisiguro na kung ano man yung natapos nila, talagang kaya nilang gampanan yung mga posisyon sa trabahong yun. Okay, Dr. Yi, salamat Doc, Mag-ingat thank kayo. Salamat you. din po. Good Salamat din po. morning. Good morning to you.